For some of these workers, it's their last week making cabinets. I still want to work here, but the government says no. 2 years ago, John Henrik Cruzado left the Philippines to work at this manufacturing plant in Quebec's eastern townships. This week, he's going home. About 30% of the workers here are from overseas, but new federal rules on temporary foreign workers cap it at 10%, so the company can't renew his permit. Yun! Sobrang tagal na yata akong walang video no? Baka sabihin nyo, nakalimutan ko na kayo. Hindi ano lang, talagang todong busy lang si Brother Boy. Busy Brother Boy. Marami tayong inaasikaso ngayon. Isa pa yung kakabili ko lang ng gulong kagahapon. Meron akong isang video, inano ko na rin, binidyo ko na rin. Na-shoot ko na Kaya lang, katamaran mag-edit. Ayun, baka mauna ko pa tong gawin Kwento ko na lang din dito. Yung gulong ko na slash. Actually, marami kami sa lugar namin sa may south. Halos maraming mga na-slashan ng gulong doon sa amin. Tapos meron na kaming mga nakita na yung mga CCTV na footage. Dalawang tao sila, magkabila ang street, naglalakad. Ang ginagawa nila pala, binubuksan nila yung sasakyan. Pagka hindi nila nabuksan at wala silang nakuha, ang pinakaunang pakay nila, magnakaw sa loob ng sasakyan. Pagka hindi nila nabuksan, may hawak na kutsilyo, matik. Pag alis nila ng bubutasin kaagad nila yung gulong. Ibig sabihin, yung mga walang butas na gulong sa amin banda, hindi napasok yung sasakyan. Isa na yung sa akin. Kaya lang parang mas maganda pang napasok na lang yung sasakyan ko kasi pagka ganun, wala naman makukuha dito yung sasakyan ko Kaya lang ang problema, binutas yung gulong ko. Kahapon bumili ako, napagastos ako ng $350 kasi mura lang naman yung gulong dito. Kung kunyari bibili ka isa lang. Kaya lang yung gulong na itong truck ko malaki. Hindi siya yung ordinaryong 15 inches, 17 inches na gulong. 20 inches. Kaya napamahal pa ako. Kaya lang, wala naman tayong magagawa kaysa gamitin ko yung spare tire ko. Ilang araw kong ginamit yung spare tire ko, halos mag-iisang linggo yata. Kaya yun, ang ginawa ko na lang, bumili. Wala tayong choice, kailangan nating bumili. Anyway, kaya rin ako nag-video ngayon para mabuhay naman yung YouTube ko. Ang tagal-tagal nang nagpapahinga. Meron tayong kababayan sa Quebec. 2 taon lang siya rito sa Canada na nagtrabaho. Ngayon, pauwi na siya. Kasama ng ibang mga kasama niya rin sa trabaho, mga kababayan natin na hindi na ni-renew yung kontrata dahil sa, alam niyo naman, yung sa mga bagong rules ni Canada, yung lalo na sa Quebec, parang kinap na lang sa 10% yata ng workforce dapat yung yung foreign workers sa mga companies. So, si Kuya, wala siyang choice, mapapauwi siya. Yun nga yung pinapanood ko sa inyo nung simula na itong video na to. Hindi lang yan sa Quebec nangyari. Hindi lang sa Quebec yan nangyayari ngayon. Karamihan ng mga kababayan natin dito sa Canada, maraming napapauwi. Hindi lahat talaga nagiging successful pagka akala nyo, di ba, nung paalis na kayo. Akala nyo yun na yung yung tagumpay Yun yung sumakses ka na no? Yes, makakalis na ako ng Pilipinas. Makakapagtrabaho na ako sa Canada. Makukuha ko na yung pamilya ko. Maninirahan na ako sa Canada. Magiging citizen ako doon. Magiging permanent resident ako doon. Yun pala, yun ang mangyayari. Yun yung nangyari sa kababayan natin na yun. Pinalo ko yung yung mga post niya. Meron siya mga post. Sabi niya, ang talagang balak niya raw, lumipat na sana muna. Kaya lang ang problema, wala raw din siya makuwang trabaho. Hirap din. Kasi, okay lang naman yun yung kunyari magbabala ka, kunyari nasa Alberta ka, nasa Quebec ka, nasa Vancouver ka. Magbabalak ka na lumipat sa ibang province para maghanap ng ibang trabaho, para makakuha ka ng LMIA. Diba gano'n naman talaga dapat yung gagawin? Ang problema, usually, yung mga companies na naghahanap ng mga ganyan, mga nagbibigay ng LMIA, gusto nila yung nandun na rin mismo sa may province. Diba? Hindi yung kunyari mag-a-apply ka na sa iba kang lugar, tapos mag-a-apply ka through online, ganyan. Wala, hindi yan papansinin ni company, hindi yan papansinin ni employer. Mas gusto nila yung nandito ka na mismo sa kung saan ka man nag-a-apply. Ganun yung nangyari sa mga kababayan natin ngayon.
yung sa kababayan natin na uuwi. Isipin mo, 2 years pa lang siya nagtatrabaho dito. Ano na, mapapauwi na rin, di ba? Kawawa rin yung mga ganyan kasi yun nga, pinalo ko nga siya. Sabi niya, parang lahat din daw ng mga ipon niya, ganun. Doon niya na binuhos papunta rito sa Canada. Ngayon daw, magsisimula siya from scratch pauwi ng Pilipinas. Pero magta-try pa rin naman daw siya mag-apply na sa iba. Kahit sa ibang bansa daw. Basta hindi lang siya makapag-stay na sa Pilipinas. Makapagtrabaho pa rin. Kasi nakakuha na rin naman daw siya ng experience niya rito sa Canada, di ba? Bakit hindi niya pa ituloy-tuloy sa ibang bansa? Kasi, pagka nakakuha ka ng experience from other countries, mas madali ka nang makuha ng mga kumpanya. Kaya sabi niya, magta-try na lang din daw siya. Kaya lang, yun nga. Di ba? Parang sayang. Nasasayangan ako na, alam mo yun, nandito ka na. Dapat tuloy-tuloy na lang yung, yung puro paangat ka na lang. Kaya lang, dahil sa mga pangyayaring ganyan, nagiging higpit ng Canada, marami tayong kababayan na nagsasaper ngayon. Nagsasaper, mapauwi. Yung panahon, napapansin nyo? Akala nyo, ang init. Pero nagtutunaw na rin yung mga yelo. Pero itong time na to, malamig. Kaninang umaga parang minus 15, pero ramdam mo na yung init ng araw. Yung tulad ng ganito, nakatago ka sa sasakyan, yung sinag ng araw, kasi syempre walang hangin ramdam mo mainit na talaga. Alam nyo naman, Marso na ilang araw na lang, spring na. Spring is in the air. Spring is in the air no? Pero kakapal pa rin ng snow sa gilid. Pero yun, kawawa si kabayan. I-search nyo sa Omni News, meron siyang dun, parang storya. Marami tayong kababayan na ganyan ngayon, nagsasaper na mapapauwi. Gustuhin man nilang mag-stay daw dito sa Canada, wala na yun na ang sa kanila ni hatol ni Canada. Hindi na sila nabigyan hindi na na-renew ng LMIA, hindi na na-renew ng work permit. Kahit dito sa Brandon, meron pa ring mga hindi pinalad. Hindi ko na lang sasabihin kung anong pangalan, pero meron dito. Nag-renew ng work permit, yung asawa niya student, tapos siya work permit. Nag-renew sila ng work permit. PGWP yung asawa niya, hindi na renew. O anong gagawin natin ngayon? Wala. Magiging ka rito. Buti na lang dalawa lang sila na nandito sa Canada. Actually, dalawa lang naman talaga sila, wala pa silang anak. Kunyari, magtitipid, tapos nandun lang kayo sa mumurahing apartment, kaya naman. Kaya lang yun nga lang, wala talaga kayong maiipon. Kasi syempre, gastos yan Tapos, yung kapartner mo, wala ring makuwang trabaho. Hindi makakuha ng trabaho. Marami tayong mga kababayan na ganyan ngayon. Ito na yung misis ko. Mamaya ko lang itutuloy, At yun na nga. Nandito pa kami sa Sobeys. Meron daw bibilin yung misis ko. Sabi ko, hintayin ko na lang siya para matapos ko na tong video na to. At hopefully, ma-edit ko na. Makagawa ko ng video ngayon. Ewan ko, sobrang tamad ko ngayon kasi pag-uwi ko, ang nagiging routine ko ngayon, workout. Tapos nagluluto pa ako minsan. Kaya pagka natapos ko na yung mga gagawin ko, tapos ihuhuli ko yung pag-i-edit, tinatamad na ako. Ama na YouTube na yan. De, joke lang. Huwag nyo akong kakalimutan yung mga hindi pa nagsasubscribe, yung mga first time na nanonood sa akin, please subscribe. Please like and subscribe. And push the notification bell. Shit, hindi bagay. Hanggang ngayon, naiilang pa rin ako kung anong sasabihin. Pero yun lang. Ang masasabi ko lang, yung mga kababayan natin, marami tayong mga kababayan ngayon na napapauwi. Kahit yung misis ko, sabi niya, meron siyang nabalitaan na naman na dito, uuwi na rin. Kasi, hindi na raw talaga nare-renew yung mga contract. Saka depende kasi kung ano yung trabaho mo ngayon. Kung ikaw nasa nasa healthcare, ganyan, nasa yung butcher nga, safe ka madaling i-renew yung kontrata mo. Pero pag kayong nasa trabaho mo, yung mga admin, yung mga ganyan, yun yung madalas na hindi na nare-renew yung mga work permit, yung mga LMIA, mga ganyan. Para sa mga nanonood sa akin, na mga kababayan natin na nagkakaroon ng mga struggle sa kanilang
pag-stay dito sa Canada, please, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Alam nating mahirap, dasal lang. Dasal, at dapat lahat ng options gawin nyo. Huwag yung kunyari, ginawa ko na yung ganito pero hindi ko pa ginagawa yung ganito kaya baka wala na rin talaga Hindi, lahat ng lahat ng options nyo, gawin nyo. Lumipat kayo ng province, lumipat kayo ng company, kahit gawin nyo yung puntahan nyo yung company, magpasa kayo ng physical na resume, yung mga ganon. Kasi minsan inaano rin ng company, mga employer yan, yung parang may effort kayo na gusto nyo talaga, nakikita nila, gusto nyo talagang magkaroon ng trabaho, ganyan. Makikita naman nila yan. Kaya para sa mga kababayan ko, kapit lang. Meron tayong swerte na makukuha. Okay, mag-alala. Ako na nagsasabi sa inyo. I guarantee you that. Shit. No? Sige na. At tagal na naman tong video na to. Isa pa sa kinakatamaran ko, mahabang edit Tamad talaga Like, share, subscribe. Alam nyo na yun. Sige na, paalam.